morning sa inyong lahat, sa mga napakagwapo at napakaganda ngayong gabi. So hello everyone. So thank you for attending the training tonight. And of course, thank you so much, Mentor Mary Chris Albito. Palakpakan naman natin. The current Emerald Elite Executive and the next Diamond of I Am Worldwide. So ide-declare na natin yan. Sino dito ang excited matuto ngayong gabi? Ayan, marami excited matuto. I believe yung mga lagi umaattend ng training, no, ang goal niyan is makapag-build talaga ng solid at malaking team this 2024. Is that your goal this 2024? I believe that is all our goal kasi kitang-kita naman natin sa mga mentors natin, ano, yung mga resulta, okay? So, pakitapik naman ng iyong katabi, pakisabi, makinig ka. Kasi napakaganda ng ating topic for tonight, why network marketing. Sabi nga, kapag naintindihan natin yung negosyo, kung bakit natin ito kailangan gawin, talagang magsisipag at hahataw ka sa I Am Worldwide. Tama ba? Pero sino po dito ang first time po na makita po tayo? Pwedeng itaas ang kamay. Ayan, maraming first time. Baka nagulat po kayo, akala nyo po si Heart Evangelista. The joke lang. Akala nyo si Liza Soberano, si Liza Segura pala. The joke lang. But anyway, pinapatawa ko lang kayo, no, para hindi tayo masyadong seryoso ngayong gabi. Pakilala po muna ako sa inyo ng mabilis. So my name is Mentor Krish Venancio. Tama po yung nasa video kanina. I am a registered nurse by profession. May nurse ba dito? I'm just curious. May nurse ba? Except kay Mentor John, meron pa bang ibang nurse? Ayan. So, pero meron dito nagtrabaho sa call center. Meron dito nagtrabaho sa BPOs. Taas yung kamay. Ayun, merong mga nagtrabaho din sa BPO. So, yun po ang background ko before. I am a registered nurse and a former BPO employee. Pero bakit di po tayo nag-pursue ng aking nursing career? Kasi na-realize ko, no, na ang hirap pala mag-apply sa hospital. As a healthcare professional dito sa Philippines, imbes na ikaw yung sasweldohan, ikaw yung magbabayad ng pinagtatrabahuhan mo. So yun po yung reason kung bakit po ako nagtrabaho sa BPO as a call center employee. Bakit po tayo nagsisipag sa trabaho? Para makikumita at para ma-promote. Tama ba? Yun ang goal natin ma-promote tayo. Kasi ang mindset natin, pag tayo ay napopromote, anong mangyayari? Tataas ang sahod. Thank you sa mga audience natin na very participative. I love audience who are very engaging, no? Para talagang gising na gising tayo all throughout the training. We'll just make this real quick, no? Kasi meron pang mas nakaka-excite na portion mamaya kasi mamaya merong car achiever. Grabe yan. Grabe, no? Kasi sa I Am Worldwide, talagang hindi na lang weekly, hindi na lang monthly, daily. Car achievers, tama? Ang nakakatuwa nga, minsan pa sa isang araw, multiple yung naglalabas, tama? Kaya yun yung ma-excite tayo, no? Kasi sa susunod, dapat ikaw na yung maglalabas dito. Naniniwala ka ba ikaw na yung susunod? Dapat ang goal natin is ikaw na ang susunod, kaya dapat ma-excite ka every time may naglalabas. Anyway, as you can see mga mentors, hindi ko po linya ang pagnenegosyo, tama? Kasi ang background ko po is registered nurse ako and nagtrabaho ako sa BPO. Ginoal din natin na ma-promote sa trabaho kaya naging BPO trainer po tayo. So yun po ang trabaho ko before, nagtitrain din po ako pero sa BPO company. Pero for how many years working, na-realize ko na kahit anong sipag ko, ganun pa din. Sino dito nasubukan ng makapagtrabaho? Pwedeng itaas ang kamay? Ayan, marami na subukan na makapagtrabaho. I believe the reason why kung bakit nandito tayo sa I Am Worldwide kasi may realization tayo, tama? Na kahit ilang taon pa tayo magtatrabaho, it's still going to be the same thing. Ibig sabihin, wala pa rin time and financial freedom. And yun din po ang na-realize ko. Kaya naman, na-open din po ako sa pagnenegosyo. Pero share ko lang po ng mabilis kasi pwedeng matuto kayo sa story na to. Alam nyo ba na ang talagang kilala ko na ginagawa yung negosyo is si Mentor Catherine Policarpio. Palakpakan naman natin si Mentor Cath. Mentor Cath, kung nasan ka man. Si Mentor Cath, our Lamborghini achiever, our Blue Diamond, and the top 2 overall ng company. Si Mentor Cath, siya talaga yung kakilala ko sa office, pero hindi siyang nakapag-invite sa akin, ha? Kasi katulad lang din ng karamihan, negative din po ako sa networking. Sino dito negative katulad ko? Be proud, di ba? Kasi parehas tayo, negative lang din. Alam niyo ba si Mentor Cath, tuwing nakikita ko siya sa office before, ang gagawin ko, babatiin ko lang siya. Sasabi ko, "Hi Cath," at satakbo na ako. Bakit? Kasi feeling ko kikidnapin niya ako sa seminar eh. Di ba? So, ganun lang yung
usapan namin, every time magkikita kami sa office, alam ko na ginagawa niya tong business, pero since negative ako, ayoko talaga no, na ma-open niya sa akin yung business. Kasi 'di ba, pag nasa networking, uso mga nangingidnap, 'di ba? Yung ima-mindset ka, mabubudol ka, tama ba? Yun yung iniiwasan ko. Pero sabi nga, God never does anything accidentally and He never makes mistakes. Do you believe this quote? Totoo, no? Si Lord, talagang walang ginagawang aksidente sa mundo. Lahat talaga may purpose. Sabi niya, ayaw mo ha? Pinadala ko na yung instrumento para talagang umasenso ka sa buhay. Pero ayaw mo pa din. Teka lang, may gagawin akong mas maganda. Ito yung nakaka-excite kasi again, you will learn from this story. May mga negatibo bang mga kamag-anak sa buhay ninyo? Yung hindi talaga supportive? Minsan nasa loob pa ng bahay ninyo? Madami. O may sumasagot dito, may pinagdadaanan. So marami, tama? Huwag kayong mag-alala. Kasi if you are really passionate about sharing hope, about being an agent of hope, maghintay ka lang kasi pwedeng may mangyari. 'Di ba? According sa plan ni Lord. Kasi ito yung nangyari sa amin. Alam niyo, share ko lang no, kung paano ako na-invite sa ganitong negosyo. Since si Mentor Kath ay ini-snub ko before sa ganitong business, ang nangyari si Mentor Kath, teka lang ayaw mo mag-join mag-a-add nga ako ng mga friends sa Facebook. Nag-add na mga friends sa Facebook. Alam mo kung sino yung na-add niya? Hindi niya alam yung sister ko pala yung na-add niya. Kasi yung sister ko before, iba yung name sa Facebook. Tapos, hindi niya alam na add niya yung sister ko yung nag-inquire sa business. Grabe. And yung sister ko yung nag-join. And ngayon, yung sister ko ngayon, naka-Lamborghini na. At andito siya ngayon, palakpakan naman natin, Mentor Jessa Venancio, one of the Diamond Elite Executives ng company. Grabe no? God really never make mistakes. Alam niyo, 4 months after joining, di ba, ng sister ko, since na-inspire ako sa sister ko, sabi ko, join din ako. So, yung sister ko ang nakapag-invite sa akin. Grabe yung plano ni Lord sa buhay natin, ano? Sabi nga, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Tama ba? So, minsan, no, meron tayong mga pangyayari sa buhay na akala natin nag-fail tayo, pero, di ba, kapag nakay Lord ka, walang imposible. He will make it more beautiful ang iyong story. Hindi lang ako yung na-bless ng opportunity na to, kami pang dalawa ng sister ko. Palakpakan naman natin si Lord and yung I Am Worldwide. So, ayan kami ng sister ko before, nung nagsisimula din kami sa negosyo. Hindi ko to makakalimutan, kaya lagi ko tong sinishare. Ito yung first time na na-Indian ako sa business talk. Ito yung naghintay kami. Di ba sobrang negative ako? Ito naman yung nangyari sa akin. Nung na-present sa akin yung business, sobrang naging positive ko naman. Di ba? So, sobrang naging positive ko. Kahit na nai-Indian na ako ng prospect, super positive ko pa din. 1 hour, hindi pa dumadating yung prospect. Sabi ko sa sister ko, wait lang, paparating yan, baka na-traffic lang. 2 hours, wait lang, baka nakatulog lang. 3 hours, wala pa rin, wait lang, baka hindi niya pa na-check yung phone niya. 6 hours kami naghintay. Yung prospect ko, hindi pala Pinoy, Indiano pala siya. Na-realize ko, no? Pero anyway, kaya ko to pinapakita sa inyo kasi I just want you to see kung paano din nagsimula yung mga mentors ninyo. Tama ba? Marami nag-start din, a lot of struggles, walang naniniwala sa kanila. Alam ko na yung pakiramdam na Mentor Kath, no? Nung time na hindi ko siya pinapansin, kasi na-experience ko rin yun, and that's very normal. Again, what's very important is, alam mo kung bakit ka humahataw. And yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi kapag ito tinuloy-tuloy mo, kahit na ganito kami na nagsimula, alam niyo ba na nagsimula kami dito nila Mentor Jessa, nila Mentor EJ, nila Mentor John. Grabe, pioneering stage pa yung I Am Worldwide. When we say pioneering stage, nagsisimula pa lang talaga. Okay? Ibig sabihin, wala pa kaming office. Akalain mo yun, may prospect ka, ganadong-ganado ka sa pag-present. Pag tinatanong yung office, nasan yung office nyo? Wala pa po eh. Ang hirap. Ngayon, ang dami na nating mga business centers, even international. Are you feeling blessed? Dati ang produkto natin, barley pa lang. Dati wala pa tayong mga ambassadors. Di ba? Pero imagine, yung paniniwala namin sa negosyo, nung nagsisimula kami, ang laki. Kumbaga, sa sobrang laki ng vision natin, nung nagsisimula tayo, hindi na natin pansin yung mga challenges.
ito ha, kung lagi mo pang napapansin yung mga challenges mo ngayon sa business natin, possible, baka hindi pa ganong kalaki yung vision mo sa negosyo. Do you believe that? Kaya kailangan dito malaki yung vision mo. Hindi ko makakalimutan na shinare ni Press before, darating ang time. Kumapit lang kayo, magtuloy-tuloy lang kayo. Every month, laging may bagong magiging milyonaryo sa I Am Worldwide. And alam niyo nakakakilabot. Kasi hindi na lang every month eh. Every day na ba nangyayari? Minsan ba every hour may pinopost? Grabe no? Dati kilala mo pa lahat ng millionaires. Ngayon, even mga millionaires hindi mo nakilala, ganong kalupit at ganong katindi ang mangyayari sa I Am Worldwide. Narinig ko pa nga last time eh. 'Di ba dati ang rank up, 'di ba, na Sapphire, ang hirap eh, tama? Pero alam niyo ba sa Elite Executive Night, hundreds, if I'm not mistaken, 500 to 600 Sapphires pa lang ha. Grabe. Ganun ang katindi yung nangyayari ngayon sa I Am Worldwide. Kaya ang tanong, sasabay or maglalaway? Sasabay. Diba? Ayaw nating sabihin na, ay, sayang, sana humataw ako. Tama? Mas maganda nang sabihin natin na buti na lang. Kasi buti na lang, nagtuloy-tuloy kami despite the challenges. Ito yung mga times na nagsisimula pa lang kami. Ayan. Ito, I'm not sure kung naaalala pa to nila Mentor Jessa and Mentor EJ. Ito yung time na nasa kotse kami. Sabi namin, picture tayo. Kasi wala na kaming time na kumain sa labas, sa kotse na lang, in between business talks. Sabi natin, darating yung time, i-share na lang natin to sa mga training once na successful na tayo. Diba? So, lahat ng yan ay pinagdaanan din namin mga mentors, kaya dito kumapit ka lang. Pakitapik nga yung katabi mo, kumapit ka. Kasi grabe po, yung pagdadaanan mo, pero grabe din ang magiging resulta mo sa I Am Worldwide. Alam niyo, to cut the long story short, ang dami nating mga first na na-hit dito sa I Am Worldwide. Dito natin na-hit yung ating first million, ang ating first car, multiple travel incentives. Kung bakit po ako nag-nurse, kasi ang goal ko is makapagtrabaho abroad, pero ang pina-experience ni I Am Worldwide is para makapag-enjoy abroad. Sino dito gusto makasama sa next travel? I-claim mo na yan! Mga men, ang sarap ng travel na free. Ang sarap ng travel nang wala kang babayaran kahit piso. 'Di ba? And yet, pag uwi mo, meron kang malaking cheque. Gusto mo ba yon? Kailangan maintindihan mo yung topic natin ngayong gabi. Dito rin natin na-hit, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero multiple car incentives for free. 'Di ba? Hindi lang 1 million, hindi lang 11 million, hindi na to updated, hindi na lang 13 million, 14 million and counting na tayo. Thank you, Lord. Di ba? And isa na po sa mga Diamond Elite Executives ng company. Ibig sabihin, pag Diamond ka, marami nang nag-rank up, malaki na ang organization mo. Sino kaya dito ang next na magiging Diamond sa room na to? Nako, dapat i-claim mo na. Para sa mga viewers natin online, pakitype, I am Diamond. Kailangan i-claim nyo na yan. 'Di ba? Kasi very blessed ako kasi hindi po mangyayari ang Diamond kundi lang din dahil sa team ko. Of course, sa Team Stormbreaker, mag-ingay, online and offline. 'Di ba? Ayan. Naging OA, no? Sabi ko mag-ingay lang, bakit OA? Charot. 'Di ba? So sa amin dito, no? Ayan, ito po yung ating mga millionaire circle. So nakakatuwa kasi more than 30 na po ang millionaire circle sa ating team. Kasama dyan sila Mentor Mary, sila Mentor John, Mentor EJ, di ba? And right now, ito po yung ating dinadrive BMW Z4. So grabe po yung lifestyle, no? Na kayang ibigay ni I Am Worldwide na kahit pandemic, sino gusto ng ganitong income? Nakakulong ka lang sa bahay pero ganitong income. Actually, nababaliw ako dito kasi lockdown ito eh. Pero kumita ka ng magkano? 801,000 sa isang buwan. So, ang very blessed tayo kasi ang business natin pandemic-proof. Nasa loob ka man ng bahay or nasa labas, pwede kang kumita ng ganitong klase ng income. And on top of that, nakakahit pa ng mga incentives. Nakadalawang free bag na tayo dito sa I Am Worldwide. Grabe. Thank you, Lord. Alam niyo, sobrang na-excite ako kasi kapag naintindihan mo yung training natin for tonight, and ginuol mo talaga makapag-build ng malaking team, wala talagang imposible. And ito yung latest. Ito yung free travel naman natin sa Korea. Alam niyo, nakakatuwa lang. Kasi dati, pumasok sa mind ko before na sabi ko, ano kayang feeling, no? Yung magstay ka sa Korea ng 2 weeks. As in,
pumasok to sa isip ko before, ano kayang feeling nang magstay ka sa Korea ng 2 weeks? 'Di ba? Pero grabe no, lahat pala ng vision na dumadaan sa mind natin, hindi siya aksidente. Kasi pwedeng kaya pala pinapakita yung vision na yun sa'yo kasi one day, pwede mong ma-experience yun. And alam ninyo, on the first week of April, just the start of this month, na-experience natin magstay sa Korea for almost 2 weeks. First part, isa po tayo sa nakahit ng travel incentive to Korea by I Am Worldwide. Thank you, I Am Worldwide. Thank you, Press, GM, and VP ICA for the incentive. And then, second part, nakahit din tayo ng Blast na Korea incentive. Thank you naman to our Mother Mentor May. Kaya naka-experience tayo ng almost 2 weeks to Korea. Ang sarap, no? Grabe yung ma-experience mo yung free travel, yung wala kang gastos kahit piso, pang shopping na lang, iisipin mo. And nakakatuwa kasi ang dami kong mentors na nakasama, na bago doon sa first part, and nakasama natin yung buong Team Blast, and of course, yung aking team, yung Team Stormbreaker, ang dami ring nakahit, di ba, for free na incentive. And ito pa yung mga special na nakasama ko. Kilala si Miss Mariel Padilla? Grabe, nakasama natin, no? Free travel, kasama yung kanyang anak. O sino ang hindi nakakilala dito? Si Park Seo-joon kilala? Kilala? Park Seo-joon? Pogi? Grabe? Sikat? Sobrang sikat, no? Saan niyo siya napanood? Itaewon Class? Sikat na sikat. Alam niyo, pag nasa Korea ka at tinatanong mo siya sa mga Koreans, talagang tumitili sila. Kasi siya daw talaga ang #1 actor. Pagkalapag pa lang namin ng Korea, dun sa digital billboard, sabi ko, ay grabe, andito ka agad si Park Seo-joon, yung mukha niya, parang pinopromote yung tourism ng Korea. Nasa grocery kami, nakita ko yung mukha ni Park Seo-joon sa mga seaweeds. Bumili kami ng mineral water, nakita ko yung mukha niya sa mineral water. Nasa Myeongdong kami, kumakain ng street foods, nakita ko sa stall, andun yung mukha niya sa mga magazines. Kahit saan, andun si Park Seo-joon. Ibig sabihin, sikat na sikat talaga si Park Seo-joon na celebrity sa Korea at ang dami niyang shows. Pero imaginein mo, ambassador natin siya sa I Am Worldwide. And ang malupit ba doon, very impossible na mangyari na na-meet pa namin personally si Park Seo-joon sa Korea. Diba? Yan palang nangyayari na nangungungo ka kapag na-meet mo si Park Seo-joon sa sobrang excited. Grabe. Ayan o, shoulder to shoulder kami ni Park Seo-joon. Nakikita ninyo. Grabe, nakakakilig talaga yung moment na yan. So yun na, tapos na yung training. Charot lang. Diba? Pero imagine nyo, nakakabaliw yung ma-experience mo to. Yung dating napapanood mo lang, tapos biglang mamimit mo sa Korea personally, on top pa ng lahat ng na-achieve, hindi ka ba manggegegel? Sabi nga ni Press. Nakakagigil, di ba? Lahat tayo may chance. Bago or hindi, lahat may chance na mahit ang lahat ng ito, kaya kailangan nating humataw. Ito ha, we'll make this real quick. Kasi again, pag naintindihan mo to, hahatawin mo si I Am Worldwide. One time, umattend ako ng training ni Mentor TJ, hindi ko makakalimutan na sinabi ni Mentor TJ, hindi totoo na wala kang time. Okay? Kung bakit hindi mo nahahataw si I Am Worldwide. Possible, hindi mo lang naintindihan pa yung negosyo natin kung bakit hindi ka humahataw. Okay? So, ibig sabihin, very important pala yung understanding natin sa business para talagang mapush tayong humataw sa negosyo natin. So, ang pag-uusapan natin, bakit mo kailangang hatawin si I Am Worldwide? Why I Am Worldwide? Okay? Pag-uusapan natin mga realizations ng buhay, and I do not mean to offend everyone. So, pag-uusapan lang po natin dito is real talk. Realization ng buhay or reality po ng buhay kung bakit kailangan nating mag-I Am Worldwide, kung bakit din po tayo nanditong lahat. It's one of the basic trainings sa I Am Worldwide na it's very important i-master mo ito. Pakisabi nga, master? So the goal sa mga foundation na mga trainings natin is not just to learn but to master. Okay? Kasi our goal is to pass it down to our leaders or distributors. Part to na mga basic training na kailangan alam na alam mo para kapag may mga leaders ka na, ikaw din ay ipaintindi mo sa kanila kung bakit napaka-bless nila na nasa I Am Worldwide tayo. Okay? So let's start first with a story.
So, ang story na to is merong dalawang fox na magkaibigan. Ngayon yung isang fox, sabi niya, nagugutom na ako, pre. Parang gusto ko nang kumain. Sabi nung, bigla bang may na-stimulate yung tiyan nila, nagutom din. Parang may narinig ako, nagugutom din ako. Diba? So wait lang, matatapos na to. Mabadaliin natin to, no? Pero sabi nung isang fox, o nga, sige, ako gutom na din. Hanggang sa may dumaan na rabbit. Okay? May dumaan na rabbit. Ngayon, itong fox na nagugutom, nagulat siya kasi may nakita siyang rabbit. Ngayon, ang ginawa niya, hinabol niya ng hinabol yung rabbit. Sabi niya, chance ko na to para makakain na ako. Alam mo, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, non-stop. Ang paghabol niya sa rabbit, na dumating yung time na pagod siya. Ikaw ba naman, gutom ka na, 30 minutes tumatakbo, susuko ka din, di ba? So, sumuko na siya sa paghabol. Okay, hanggang sa nakaalis na yung rabbit. Now, ano yung moral lesson of the story? Diba? Wala lang. Yung usual na sagot. Pero anong moral lesson of the story? Okay? Ito po, no, pwede kasing mas matindi yung reason ng rabbit kung bakit siya tumatakbo. Tama? Parehas kasi may reasons kung bakit tumatakbo. Tama? Yung fox tumatakbo siya para sa lunch, sa pagkain. Yung rabbit tumatakbo siya para sa buhay niya. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, kahit na parehas naman sila mabilis tumakbo, pero yung isa mas mabilis na pagod kasi mas mababaw yung reason niya kung bakit siya tumatakbo. Sabi nga, are you living just to survive? Lunch or life? Okay? Parang sa buhay. Nagigising lang ba tayo or nagsisipag lang tayo just to survive? Or are we living or are we working hard because meron tayong mas malalim na reason kung bakit natin to ginagawa? So yung story ng fox and rabbit, may ihahalin tulad natin siya sa buhay natin. Again, this is also another realization sa buhay natin. Na it's very important na laliman natin yung reason kung bakit natin hinahataw yung negosyo para hindi ka mabilis mapagod katulad ng fox. Okay? Hindi ibig sabihin na nasa I Am Worldwide ka ay wala ka ng challenges. As a matter of fact, you are going to experience a lot of challenges. Sa pag-invite pa lang tama? Sa pag-promote pa lang ng business natin, tama? Very challenging na. But if you know your why, malalim yung reason mo kung bakit mo siya ginagawa. You're not just doing it for yourself. You're doing it for your family. You're doing it for your organization. Hindi ka mapapagod. Tama? Sino dito, may time, napagod siya sa business, pero na-realize niya bawal sumuko kasi umaasa sa kanya yung organization niya. Marami, no? May pinagdadaanan ka personal, pero hindi pwede. Hindi pwedeng mag-dwell. Bakit? Kasi nakaasa sa iyo ang team mo. Tama? So, dapat ganun kalalim yung reasons natin sa buhay para hindi ka mag-quit. Now, ask mo yung sarili mo. Again, are you working just to survive or are you working because you have goals and dreams? Saan ka doon? May goals and dreams, di ba? So yun yung first realization natin. We need to work or sipagan yung negosyo natin dahil may mas malalim na reason tayo. And ito yung super blessed tayo ha. According to Social Security System, ito yung chart, 45% they are dependent on relatives. Ito according to studies, out of 111 million ng tao sa mundo, 30% dependent on charities. Ibig sabihin, umaasa sa mga hingi, umaasa sa mga bigay. Diba? Next, 23% still working. Marami rin yung nandito. Bawal magpahinga, kailangan magtrabaho, or else walang ibang aasahan. Tama? Pero alam niyo 2% lang pala sa buong mundo ang financially independent. Napakakonti lang. Okay? Konti pa lang yung naka-unlock kasi ng time and financial freedom. Now, the question is, nasaan ka dito? Sa ngayon. Sige nga, i-assess mo yung sarili mo. Marami nasa still working. I hope hindi nasa dependent on charity, ha? Nasa still working. Lahat, no? Nandito pa. Pero I believe, pag nasa I Am Worldwide ka, papunta ka na sa 2%. Sino dito gusto maging part ng 2% club? Ako. Kung bakit tayo nagsisipag sa negosyo. Okay? Yun ang goal natin, maging part ng 2% club. Instead na ikaw yung binibigyan, ikaw pa yung nagbibigay. Tama? So, napaka-bless natin kasi na part tayo ng I Am Worldwide. Nakikita natin yan sa mga mentors natin.
Yung si Mentor May, pina-follow niyo ba siya sa Facebook, yung overall top 1 natin? Nababaliw ako sa lifestyle ni Mentor May. Kayo din ba? Last 2 months na siyang laging nasa travel. Grabe. Nag-start yan ng Singapore, after Singapore, nag-Europe ng 15 days, after Europe, nag-Korea, after Korea, nag-Taiwan. Tapos ang masarap doon, kasama niya lagi yung mama niya. Di ba? So, napaka-blessed natin to be part of a company na na-experience natin and pwede natin mapa-experience sa mga mahal natin sa buhay. Tama? And ito, no, sabi nga, classification of countries, merong 3 klase. Merong tinatawag na underdeveloped, merong developing, and meron namang developed. Okay, underdeveloped country, ito yung mga countries na, ayan, sorry. Ayan, ito yung mga countries na poverty is rampant, white-collar workers are very few, small fish versus small fish. Kumbaga, talamak talaga yung poverty pa, okay? Maraming mga small business and maraming mga white-collar jobs, okay? Meron namang tinatawag na developing countries. Ito yung the nation is still making progress. It requires a huge amount of capital for you to be able to start a business. And yung mga business, small fish versus big fish. May mga small business, may mga malalaki na rin business, pero usual na mga story, yung mga malalaking business, kinakain lang din yung mga maliit na business. Kumbaga, very challenging yung pag-start ng business. And meron naman mga developed countries. Nandiyan na papasok yung mga middle-class workers. Okay? And big fish versus big fish na yung usapan ng pagninegosyo. Kumbaga, as a small business owner, napaka-challenging na makapag-start ng negosyo na maliit tulad ng mga nasa US, di ba? Or for example, yung mga nasa Singapore, yung mga first world countries. But the question is, nasaan ba ang Pilipinas dito? Nasa underdeveloped? Nasa developing? Or nasa developed? Ano ba yan? Nasa developing tayo, no? Ibig sabihin, andyan yung, sorry sa slides ko ha. Ayan, medyo challenging tong slides na to. Andyan yung, the nation is still making progress. Okay? Kapag magsisimula ka na negosyo, pwede ka naman mag-start na mga maliliit din na negosyo. Pero hindi talaga may iwasan na pwedeng kainin ka no, ng mga malalaking business din. And kaya natin ito pinag-uusapan kasi napaka-bless natin. Kasi imagine ha, merong I Am Worldwide na kahit na magsimula ka sa maliit na puhunan, kaya mo rin bang kumita ng malaki katulad ng mga big fish? Lalo na kapag trinabaho mo yung negosyo? Yes. Diba? Alam nyo ba ang Jollibee? Para makapag-start ka, magkano ang pupuhunan mo minimum? Kailangan mo minimum 100 million. Tama? Ang Jollibee, kumikita yan, sabihin na natin conservatively, minimum 500,000 per month. Okay? Pero magkano ang puhunan? 100 million. Para maka-ROI ka or return of investment, ilang taon yun? Matagal, tama? It would take you more than 10 to 15 or 20 years para makabawi, tama? Pero ito yung nakakabaliw. Sa I Am Worldwide, may kumikita na ba minimum 500,000 per month? Ang malupit dito, kumikita minimum 500K per week. Namuhunan ba ng 100 million? Hindi. Magkano ang pinakamalaking puhunan sa I Am Worldwide? 198.8, Jade. May free 50,000 worth of products ka pa. Tama? So dito napaka-bless natin kasi kahit nasa developing country pa tayo, okay? Dito may chance ka kahit sa maliit na puhunan. Meron nga tayo copper and silver pero may mga kumita na ba ng millions? Marami na. Kaya mong kumita pa rin ng malaki. Tama? Sino dito feeling blessed na nasa I Am Worldwide siya? Dapat you should always be feeling blessed. Diba? Kasi imagine, kahit nasa developing country tayo, lahat tayo may chance. Ito naman, pag pag-uusapan naman natin yung years in school, alam nyo ba na ito yung total na taon na nag-aral tayo? Nung preschool, nag-aral tayo for 3 years. K to 12, 12 years. College, 4 to 7 years. Alam nyo ba kung ilang taon ang ginugol natin sa pag-aaral? 19 to 22 years. Walang masama sa pag-aaral at hindi po natin pinipigilan ng mga estudyante mag-aral. Pero napaka-bless natin kasi sa school, 'di ba? Usually ano ang tinuturo? Usually it's to secure a job. But we didn't learn about financial literacy, tama?
Hindi tayo tinuruan about dyan. Okay? And kailangan sa buhay, kailangan alam natin to. Na-realize natin, lahat ng mga nagtapos ng pag-aaral, tama? Na-realize natin na ang trabaho hindi pala po yun ang sagot para umasenso tayo sa buhay. Tama? Ang sagot pala is, kailangan may financial literacy tayo. Ibig sabihin, alam natin kung paano tayo makakapag-make ng money, paano tayo makakapag-keep ng money. Tama ba? And yun yung mga bagay na hindi tinuro sa school. Okay? Ito nga retirement age is usually 65 years old, pero 22 years old, or 22 years tayo, or 1/3 of our life, ginugol na natin sa school. Okay? Pero after school, kung ang goal natin is makapagtrabaho, 2/3 of our life na kaagad yun. Tama ba? So imagine, yung buhay natin, doon lang natin nagugugol sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Again, walang masama dyan. Pero maganda, kapag natutunan mo na yung negosyo na pwedeng makapagpabago ng buhay mo, maganda, karirin mo na. Kasi you will also save your life. Tama? Again, we are so blessed kasi dito sa I Am Worldwide, tinuturo yan lahat for free. May mga mentors ka na hindi mo naman bayad, tama? Pero willing na nagbibigay sa inyo ng time itong mga trainings, hindi po ito bayad. Pero binibigay ng mga mentors ninyo yung kanilang mga time for free para kung ano yung naging resulta nila, maging resulta din natin. Kaya dapat binavalue natin yung time na to kasi ito yung mga bagay na hindi natin natututunan sa school pero ibinibigay dito sa I Am Worldwide. Sabi nga, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Is this true? Totoo. Marami na tayong nakita or na-witness sa buhay natin. Tama? Diba? Minsan nga, yung parents pa natin Tama? Nagtrabahong maigi for how many years, wala pa ring ipon. I'm not saying na masama yun, pero we're just saying na, di ba, we can do better. Di ba? As the next generation. Now na alam na natin to, maganda yung opportunity na ibinigay sa atin, trabahuhin natin. Okay? Sabi dito, formal education will make you a living, but self-education will make you a fortune. Kung gusto natin na talagang umasenso financially, sabi nga, if we always do what we've always done, we will always get what we will always got. Tama? Ako na-realize ko yan, 6 years working, kahit na trainer na po tayo sa BPO, may posisyon na tayo, pero na-realize ko kung patuloy ko itong gagawin, it's still going to be the same thing. Okay? Kailangan may gawin akong panibago para umasenso ako sa buhay and nakinig ako sa mga mentors ko. Sabi nga kung sino daw po ang pinapakinggan natin, yun yung magiging future natin. Yun yung magiging ikaw. The question is, sino bang pinapakinggan mo sa buhay mo ngayon? Kailangan makinig ka sa mga successful na tao. Okay? Kasi kung naikinig ka sa opinion ng ibang tao, pero yung tao na nag-a-advise sa'yo ay broke, yung tao na nag-a-advise sa'yo, wala naman siyang time and financial freedom, kung yung advice niya ay tinake mo, kung ano yung present niya, yan ang future mo. Pero kung nakikinig ka sa mga mentors mo na successful, nasa kanya yung buhay na gusto mong mangyari, yun din yung mangyayari sa'yo later on. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, sabay-sabay nga natin basahin ito. 1, 2, 3. Ayun. Ang ganda ng sinabi ni Robert Kiyosaki, no? Ano ba yung very popular book ni Robert Kiyosaki? Rich Dad, Poor Dad. It is a must-read book. Okay, na totoo itong sinabi niya. Sa buhay, natutunan natin to always work for the money. Okay? But the result is that people learn to work for the money but never learn to have money work for them. Kaya kailangan ito daw po yung matutunan natin. How money will work for us. Yun kasi ang na-unlock na mga successful na negosyante kung bakit sila very successful. And kailangan natin tong ma-realize. Especially, no, sa mga part-time pa dyan, ako, mag-resign ka na. Pakitapik nga yung, mo, na nagtatrabaho pa. Ayan, may tumatapik po sa likod, no? Kasi grabe, kung na-realize mo na kung gaano kaganda yung buhay na kayang ibigay sa'yo ni I Am Worldwide, hahatawin mo na to ng todo Kasi ito, if we start working at the age of 21 years old, sino dito 21? Ayan ha?
If you start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 a month, imaginein mo. Ayan, marami nagtataas. Totoo ba? 31, 41. Charot. So, ayan. Kunyari 21 ka, no? Nag-earn ka ng 10,000 per month or nagsisave ka ng 10,000 per month. Kung ita-times mo yan ng 12 months, magkano yan? 120,000. Ang galing sa math. 22 years old ka na yan. Tama? Eh kung imumultiply natin ng 10 years, considering nakakaipon ka ng 120,000 a year, that is how much? 1.2 million. Galing naman. O 31 years old ka na yan. Sabihin na natin na 10 more years pa, sige lang. Trabaho pa. Kaya pa, yes. O, ilang taon ka na? 41 years old. May another 1.2 million ka ulit. 2.4 million na. Nakakailang taon ka na? 20 years na, no? Kaya pa ba magtrabaho after 41 years? Okay, kaya pa. Di ba? Plus 1.2, that's total of 3.6 million. Kaya pa ba magtrabaho after niyan? Kaya pa, di ba? 61 years old ka na, 71, kaya pa. Kakakaya mo, kinuha ka na, di ba? So, ayan. Pero sabihin na natin na 51 years old. Sige. 30 years ka nagtrabaho, magkano ang total na naipon mo? 3.6 million. Okay? Grabe, no? Ilang taon natin yan nakuha sa example na to? 30 years, 3.6 million. Grabe. Pero itong reality ha, considering na hindi ka gumagastos ha, nakakaipon ka 10,000 per month eh. Tama ba? Sa mga nagtatrabaho, posible ba makaipon ng 10,000 a month? Lalo na kung may pamilya ka, lalo na kung may expenses ka, napaka-imposible. Okay, napakagaling nga nito eh. Siguro, magaling to mag-ipon and walang responsibilidad sa buhay, tama? Pero anong reality dito? 30 years, pwede kang kumita ng 3.6 million. Okay? Pero, napaka-bless natin sa I Am Worldwide. Palakpakan nga ulit natin yung I Am Worldwide. Meron na bang kumita ng 3.6 million in 5 years? Marami, no? Mas napaiksi, 30 years, 5 years, tama? Meron na bang kumita ng 1 year? 3.6 million? Meron. May narinig ako, 1 month eh. 3.6 million kinita. Ang lupit. Meron nga dito, unilevel niya lang, 3.6 million eh. Si Mentor Shirley May Sibulan, grabe. Unilevel yun ha, passive. So again, looking at this example, napaka-bless natin na nasa I Am Worldwide tayo. Tama ba? Mas nare-realize ba natin na napakaganda ng opportunity natin? Yes, pwede mong piliin to eh, na ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Pero again, hindi habang buhay, bata tayo. Tumatanda tayo. Okay, nagkakapamilya ka, tumataas ang responsibilities mo sa buhay, kaya kailangan maging wais din tayo sa mga actions natin sa buhay. Okay? So, ayan. Ano ito? Okay? Rat race ang tawag dito. Ito ang tawag dito sa wheel na to, kung nasaan nandyan yung mga hamster, parang yan yung playground nila, 'di ba? Pero alam niyo, itong example na ito, may hahalin tulad din daw po ito sa buhay natin. Okay? Para tayong tumatakbo, but we're still in the same place. Alam niyo, yan din yung na-realize ko nung nag-work ako for how many years. Bakit ganun? Paulit-ulit yung ginagawa ko, nagsisipag naman ako. Pero kung paano ko nagsimula, after 5 to 6 years, parang ganun pa rin. Parang wala namang nangyayari sa akin financially. Tama ba? Kaya again, napaka-bless natin kasi part tayo ng I Am Worldwide. Kasi dito, kung itinodo mo to, a year from now, diba? 2 years from now, 10 years from now, ibang-iba na ang buhay mo. Okay? So sabi nga dito, ano ba ang material wealth? Talking about material wealth. Sino po ang familiar sa term dito? When we talk about material wealth, anong sabi dito? It is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. Ano ba yung estado ng income mo kapag hindi ka magtatrabaho? Kailangan natin maintindihan to ha. Kailangan mo itong maintindihan. Kasi ito yung number of days we can survive kahit hindi ka magtrabaho. Sino dito kaya niya na kahit di na siya magtrabaho? Wala pa. Tama? Ito yung example. For example, meron kang 200,000 na bank savings. Okay? Pero ang expenses mo, 50,000 per month. Ngayon, ilang months ka pwedeng mabuhay? Given that example.
4 months or 120 days. Ibig sabihin, when we talk about material wealth, ito yung kahit hindi ka magtrabaho ngayon, ito yung days or months na pwede kang mabuhay kahit wala kang ginagawa. For example, your material wealth is 4 months or 120 days sa example na to. Sige nga, mag-compute tayo quietly. Ayan, mag-compute tayo quietly. Ilan na ba ang ating material wealth? Ay, sige, hindi natin sasabihin. Ano? Pero, napaano ka ba? May na-realize ka ba? Oo, no? Kailangan pa natin magtrabaho, no? Hindi pa pwedeng huminto. Now na may opportunity ka na, hatawin mo na. Mas mataas ba yung chance na mas malaki ang material wealth mo sa I Am Worldwide? Yes! Yes! Diba? Kung hinataw mo to ng todo-todo, itong 200,000 na example dito, no, na bang savings, so, marami dito nagsisimula pa lang, kumita na ng 300,000 just for you pa lang eh. Tama? So, lahat tayo may chance. Kailangan lang ma-realize natin yung opportunity na meron tayo para hatawin natin ang todo-todo. Kasi ito pala yun, no, material wealth. Kailangan mataas ang material wealth natin kasi hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Tama? Sabi nga dito, asset versus liability. Madalas nating pine-present to sa mga presentations natin, yung difference nito. I know you've heard about this. When we talk about asset, this is something that puts money in our pockets. Liability, this is something that takes away money from our pockets. Usually, sad to say, saan napupunta? Sa liability. Tama? Buti na lang, nakapag-start na tayo sa I Am Worldwide kasi may asset na tayo. Tama? Pero moving forward, natutunan din namin to kay VP, na yung kinikita natin, matuto tayo no, na i-convert into asset. Huwag lang din laging liability. Ang mga negosyante, lagi bang nagre-reinvest yan sa business? Yes, we are blessed kasi sa I Am Worldwide, pinakamalaking investment na is what? Jade Package, tama? Pero nagsastop na ba sa Jade Package yung reinvestment mo sa business? Hindi pa. Okay? Kaya dyan papasok yung nag-reinvest ka for car, kasi asset yon, tama? Pag pinanggagala-gala mo lang yung kotse, liability yon. Pero kapag ginamit mo for business, to inspire your team, gagamitin mo for business stocks, that will be your asset. Pero dito natin naiintindihan ano yung difference ng asset and liability, and very important na since negosyante tayo, alam natin to. Again, you already have an asset, which is I Am Worldwide. Yung inilagay mo na pera sa I Am Worldwide, ngayon, di ba? Nag-grow na. Ang bless nga natin eh. Kasi wala namang membership, tama? Kumbaga, nag-avail ka lang ng products in bulk, member ka na. May chance ka na. Equal opportunity for everyone. Okay? So again, we should be aware of this difference of asset and liability. And economic trends. Napaka-blessed din natin kasi nasa age na tayo kung saan yan yung tinatawag na information age. Alam nyo ba dati, agricultural age, kung sino yung may mga land, sila lang yung mga mayayaman. Dumating din yung industrial age, kung sino naman yung may mga factory, sila lang din yung mga mayayaman. Pero sa panahon ngayon, ano yung pinaka-nagmamatter? Information. Those who have the right ideas, information, and network own the wealth. Are you feeling blessed na nasa generation ka na ng information age? Napaka-blessed natin kasi lamang ang may alam. Ang dami nagtatrabaho sa labas, gusto umasenso sa buhay, pero hindi nila alam yung I Am Worldwide. Tama? Now na nandito ka na, kailangan hatawin mo na to. And now na nandito ka na, panindigan na natin yung pagiging agent of hope kasi ang dami naghahanap ng ways para umasenso sa buhay sa labas. And you can be an instrument. Okay? Kasi lamang ang may alam. At hindi lang ang may alam ha, lamang yung mga nagtitake action of course. Kasi alam mo nga, pero di ka naman nagtitake action, di ba? Baliwala lang din yun. Okay? Kasi hindi aksidente lahat ng mga tao na nakikilala natin sa mundo, lahat yan may purpose. Kumbaga, yung network mo, di ba, it is your chance na ma-share mo yung opportunity sa kanila. Are we learning from this topic? Again, we are talking about why I Am Worldwide. Ito naman yung ESBI. Are you familiar? ESBI. Ito yung tinatawag na cash flow quadrant. E stands for employment. S stands for self-employed. Ayan, sorry. So E, let's start muna with E.
Okay? Ito daw po yung apat na klase ng tao sa society. E stands for employed. I-assess mo yung sarili buong nasan ka dito. You have a job. Ibig sabihin, pag employed ka. Diyan papasok, example, yung mga nagtatrabaho sa BPO, mga nurses, mga teachers, di ba? So, yan yung sample ng mga employed. Self-employed or mga small business, ito naman yung you own a job. Okay? Ito yung mga doctors, mga lawyers, mga engineers. Okay? Yan yung tinatawag na self-employed or may mga sari-sari store, may mga small shops, di ba? Now, when we talk about employed, okay, dyan papasok yung no work, no pay. Tama ba? Na-experience na ba ito kapag hindi ka pumasok, wala ka ring sweldo? Yes, sa mga nagtatrabaho, tama? So, yan yung mahirap sa employed. Okay? Bawal talaga mag-absent. Na-experience ko kahit ang sama na ng pakiramdam ko, hindi talaga pwedeng mag-absent. Kasi maapektuhan yung metrics namin sa trabaho. Magagalit din yung TL ko. Bawal talaga mag-absent. And no work, no pay. Sa singleness naman, kahit na sarili mo ng negosyo, okay, or you own the job, kunyari doktor ka, at may mga pasyente ka na nakapila, pwede bang ipasa mo muna sa anak mo yung pagiging doktor mo? At siya muna yung mag-asikaso sa mga pasyente? No. Diba? Kunyari artista ka, pwede ba na mag-off ka muna? Kung meron kang mga scheduled shoots, bawal. Kaya hindi tayo nag-artista eh. Diba? Joke lang. So, ayan. So, ang hirap, diba? Kaya nga singleness pa rin siya eh. Kasi ganun pa rin. No work, no pay. Okay? Kaya nga ang goal natin, from this side, tumalon tayo sa right side. Okay? Pero, merong tinatawag na business. Okay? Sa business naman, yan yung maganda kasi you own the system. Okay? Ang daming iba't ibang negosyo na pwedeng simulan, pero dyan pa rin papasok yung small fish versus big fish. Pag mga small-time business, pwede kang kainin ng mga big fish. Tama? Kumbaga, mataas pa rin yung risk. Okay? And very blessed tayo kasi nasa I Am Worldwide tayo kasi again, kahit sa maliit na kapital, pwede kang kumita ng malaki. Okay? And na-utilize natin yung leverage system ng company katulad ng mga big business. Kasi ang goal natin from business is mapunta tayo being an investor wherein money works for you. Okay? Ibig sabihin living on interest. For example, meron kang 100 million sa bank. Okay? And meron kang mga investment na kung saan 1 to 2% pwedeng mag-grow yung pera mo. 'Di ba? Kung meron kang malaking cash, ramdam mo talaga yung earnings. Tama ba? Yun naman yung sa investor. But again, kumbaga, ang blessed natin kasi may chance tayo na kahit na mag-start tayo sa maliit na kapital dito sa I Am Worldwide, may chance sa pwede kang umasenso sa negosyo para darating yung time, makatalon din tayo sa mga investors. Okay? Ibig sabihin, maging investor ka din. Okay? Right now, nasa left side tayo. Pero since nasa I Am Worldwide ka na, okay? Ngayon, may chance ka na maging negosyante hanggang sa maging investor ka. Nakukuha po? Okay? Pero kasi hindi darating yung time na gusto mo maging investor na hindi ka muna nagnenegosyo. Malabo po yun. Okay? So, yun yung blessed tayo. And talking about dreams, ito yung mga sample ng mga dreams natin. Sino dito gusto magkaroon ng katulad ng bahay ni Mentor May? Nakita na ba yung bahay ni Mentor May? Grabe, 25 million. Magkaroon ng mga supercars. Grabe. Ang Lamborghini, no? Parang hindi na lang siya every year nilalabas. Parang every month may nilalabas. Congratulations to Mentor RJ. Grabe, nilabas yung Barley na Lamborghini. Palakpakan naman natin si Mentor RJ. Prior to that, si Mentor Mitch, yung pink Lamborghini. Next naman, yung barley or green na Lamborghini, si Mentor RJ. Grabe, nakakagigil, no? Saan ka nakakita na network marketing? Di ba, hindi na mabilang yung mga Lamborghini na lumalabas. Di ba? Sabi nga, kung may nauna, may susunod. Dapat ikaw na ang susunod. Next, mga travels naman. Kung kukumpitin natin yung mga pangarap natin, 25 million sa bahay, 15 million saan? Supercars, 10 million sa travel, and ito savings, 50 million. Kung pag-uusapan yung pangarap at walang limit, ito yung goal natin, tama ba? So, ibig sabihin, kung usapang pangarap, kailangan natin ng ganitong amount. Malaki o maliit? Malaki. Tama? But the question is how?
Paano ba natin to makukuha, yung ganyang amount? Now, eto no, napaka-bless natin. Bakit? Kasi nasa I Am Worldwide na tayo. Nasa network marketing na tayo. Okay? Sabi nga, what is MLM or multi-level marketing or network marketing? Actually, ang MLM or network marketing, hindi natin pwedeng ismulin yan. Sila Robert Kiyosaki and Donald Trump, they even made a book. Why we recommend network marketing. Mga bilyonaryo ba? Yes. Kilala sa US? Yes. Bilyonaryo. So, hindi natin pwedeng ismulin ang network marketing kasi even billionaires, they are recommending network marketing. Okay? Mababasa din natin yan sa Rich Dad, Poor Dad, and Law of Leverage. Kung bakit napakaganda ng ating business. When we talk about network marketing, kasi again, kailangan maintindihan mo to kasi pwedeng may mga prospects ka, kakasyonin ka, scam ata yung networking Or pwedeng may mga downlines ka, tatanungin ka, ano ba talaga yung network marketing? Kailangan ma-explain mo to. Kailangan ma-explain mo bakit kumikita ng malalaki dito yung mga mentors. Ano bang meron sa business natin? Bakit napakaganda na business model na to this 2024 onwards? Kasi when we talk about network marketing, it says here, it is a business model where the distributors are compensated in both selling the product and the business opportunity. Ano daw po yung dalawang sinisell natin dito? Product and business opportunity. So again, sa network marketing, dalawa ang binibenta natin dito, product and business opportunity. Okay? Yan ang binibenta mo. Kailangan mong maintindihan. And ito kasi yung iba't ibang klase ng business. Okay? So when you talk about different kinds of business, meron kasing tinatawag na conventional or traditional. Ito yung mga traditional business like groceries, computer shops, salon. May mga nagbalak din ba na magnegosyo ng ganito? Marami, di ba? Actually, nung gusto ko rin na magnegosyo, nag-search din ako online Pero na-disappoint ako kasi para pala makapag-start ka, kailangan mo ng malaking puhunan. Like you need to have hundreds and thousands or millions. Hindi pa pasok doon yung mga operational expenses mo. Napakataas ng ipupuhunan mo and yet napakalaki rin ng risk. Napakatagal ng ROI. Now, ano pa yung isang klase ng business? Ito mas pinadali kasi hindi ka na mag-iisip ng produkto. May mga gawa ng system. Yan naman papasok yung franchising. Fast foods, convenience store, mga milk tea house, coffee shops, yan naman yung example ng franchising. And meron namang tinatawag ng network marketing. Nasaan po ang I Am Worldwide? Nasa network marketing. And alam ninyo, napaka-blessed po natin sa I Am Worldwide. Okay, kung bakit pwede kang kumita ng malaki, it is because of the distribution channel compared sa mga conventional business. Ito na ang difference Pag may magtatanong sa inyo, bakit ba? Ang laki ng kinikita nyo as distributors dyan. Okay? Kasi ito yung difference natin compared sa mga conventional business. Ito yung conventional business, Kailangan mo itong maintindihan. Kasi ito yung example natin. Ay, hindi nakikita dito. Wait lang, Hindi nag-appear. Pero, anyhow, sasabihin ko na lang sa inyo, no? So, sa conventional business, marami pa kasi siyang dadaanan. Okay? For example, from the factory, may dadaanan pa ng mga middleman, may dadaanan pa ng mga retailers. Tama? Kumbaga, sa bawat dadaanan niya, may mga profit na yan na nakukuha, like 10 to 20%. Naiintindihan po? Pero pag sinabing network marketing, from the factory, diretso na yan saan? Distributors na kaagad. From distributors, saan na hindi diretso? Consumers na kaagad. Kumbaga, nakat na yung cost na dapat supposedly pupunta sa mga middleman, sa mga retailers. Nakukuha po? Yun ang difference ng conventional business and network marketing. Ang maganda pa sa network marketing, hindi lang diretso sa consumers, kasi again, pwede ka rin makapag-refer kung saan magkakaroon ka rin ng mga distributors under your organization, pwede ka pang mag-hit ng passive income. Yun yung tinatawag na leverage. Yun ang difference. Okay? Kumbaga, 30 to 60% na cut na supposedly mapupunta sa mga middleman, sa mga retailers, diretso na po ng distributors. Okay? Kaya napaka-bless natin kasi nasa I Am Worldwide tayo. And as we end, dito na tayo magtatapos, 8 reasons kung bakit natin kailangang hatawin si I Am Worldwide. Marami po bang natutunan? Yes.
kung bakit napakaganda ng network marketing. Okay? Ang ganda ng network marketing, no? Ang ganda ng business model natin. And now na na-realize natin na ang ganda ng business natin, okay, 8 reasons kung bakit kailangan nating hatawin yung I Am Worldwide. It is because, number 1, ano ito? You are the boss. Okay? Ibig sabihin, meron kang personal freedom. Income mo, hindi siya fixed, unlimited yung income na pwede mong makuha. Mga mentha, kahit na meron tayong personal freedom, ibig sabihin kasi no, hawak natin yung oras natin. I hope it is to our advantage, ha? Kasi minsan nagiging disadvantage natin kapag meron na tayong personal freedom. Ibig sabihin kasi nang hawak na natin yung oras natin, choice natin kung tatrabahuhin natin or hindi. Tama? Question, nung nagtatrabaho ka, meron ka bang karapatan na magsabi sa boss mo na, boss, wait lang ha, mag-a-absent lang muna ako today. Gusto ko lang muna mag-enjoy. Bawal. The next morning, pag ginawa mo yun, you are fired. Tama? Kumaga, bawal. Pero bakit sa I Am Worldwide, minsan nagiging option natin siya. Ment, di mo na ako attend ng training ha. Minsan nga walang pasabi, hindi na lang, di ba? Or hindi i-work out yung business. Kasi, by choice na eh. Hawak na kasi natin yung oras natin eh. Kumbaga, nasa sa atin na lang kung tatrabahuhin natin or hindi. Kaya nga, dun papasok yung sana, if meron tayong personal freedom or time freedom, okay, since hindi na tayo employed, I hope it is working to our advantage. My advice is, parang dapat tayong empleyado pa rin sa paghawak ng oras natin. Ibig sabihin, aware tayo sa oras ng gising natin, aware tayo sa oras ng tulog, aware tayo sa oras ng trabaho kung gusto mo maging successful sa I Am Worldwide. Okay? Kasi pwedeng nandito ka sa I Am Worldwide, kahit full-time ka, pero still fooling time. Di ba? Ibig sabihin, walang nangyayari. Okay? So kung gusto mo, na talagang malupit ang income mo, kailangan i-full-time. Ibig sabihin, full-time mong tinatrabaho si I Am Worldwide. Okay? And dyan mo ma-experience yung unlimited income. Yun yung maganda. Kasi sabi nga, merong tinatawag na active income and residual income. Active income, ito yung income na nakukuha natin sa mga trabaho natin before. Active income, ito yung kapag may ginawa ka, kikita ka. Tama? Dyan papasok yung mga salaries natin. Pero pag nasa I Am Worldwide ka, dito papasok na ma-experience natin yung residual income. When we talk about residual income, this is an income that continues even after the work is done. Imagine ha, hindi ka na nagtatrabaho, pero tuloy-tuloy pa rin yung income mo. It's making money while you are sleeping. Sinong gusto ng ganun kahit natutulog, may pumapasok na income? Lahat tayo. Di ba? Grabehan. Yung mga mentors natin, oh. Ito, for example lang, nakakabaliw to, no? For example, si Mentor May. Example lang natin si Mentor May kasi nakakabaliw talaga yung resulta ni Mentor May. Sino may mga calculator dyan? Pakitulong po. Sa may calculator. For example, si Mentor May, may instance siya, no, na kumita siya ng 6 million sa isang buwan. Malaki o maliit? Ang laki. Sino kakilala mo kumikita ng 6 million sa isang buwan? Tama? So when we talk about 6 million sa isang buwan, si Mentor May per day, magkano ang per day niya? 6 million divided by 30. 200,000. Yung exact values mga ment ha. Ayan. Kaya, ano po ha, kaya po ako nag-nurse. Tulungan niyo ako sa computation. Nandun lang. 200,000 per day. Grabe! Sino kakilala ninyo kumikita ng 200,000 per day? Ang lupit. Kahit wala na tong DR, ha? Ito ha, yung reason kung bakit natin kailangan hatawin si I Am Worldwide kasi residual income ang usapan dito. Now, ito. What if computein natin yung per hour ni Mentor May? 200,000 divided by 12. Ha? 200,000 divided, 24, sorry. 3,000, 8,000, 333. Grabe naman yan. Per hour. Hala, dati na nagtrabaho ako, 10 to 12 hours a day. Sweldo ko to ng isang buwan. Grabe no?
Pero si Mentor May, per hour niya lang. Grabe. Ito, palupitin natin. Per minute. Sige. Para sa mga magagaling sa math dyan. Magkano? Ha? 130? Grabe. 139 per minute? Grabe, 139. Isipin mo na lang, kada nakakausap mo lang si Mentor, "Hi, Mentor May." 139 pesos. Yes. Kinag-hi ka lang sa kanya, no? "Hi, Mentor May." 200 something pesos. Grabe si Mentor May, no? O, sige, per second. Per second. Sige, go. Ha? 2 pesos. Sige, 2.31 per second. Grabe, ibig sabihin, kumukurap lang si Mentor May, kumikita siya? Grabe naman yan. Imagine mo, kada kurap ni Mentor May, ang expensive 2 pesos, 2 pesos. Grabe, no? Sino gusto ng ganito? Kahit tulog, kumukurap ka, kumikita ka. Grabe. Ito pa ang malupit. Pakisabi nga malupit. Kasi ilang taon pa lang si I Am Worldwide? 6 years pa lang si I Am Worldwide. What more in 10 years? What more in 20 years? Alam nyo, nakakilabot? Ang I Am Worldwide, design siya na kahit kaapu-apuhan mo, pwedeng mag-benefit sa binild mo. Palakpakan natin si I Am Worldwide. Power, no? Ang lupit. The question is, tatrabaho ka ba o magre-relax ka pa? Trumabaho ka na. Mag-build ka na. Kasi ito yung pwede mangyari sa atin eh. Sa simula, effort ka talaga. Okay? Ibig sabihin, ikaw talaga lahat, even delivery, even sa talk, sa presentation, sa mentoring, ikaw lahat, nakakapagod talaga. Pero normal yan. Pero darating ang time, yung effort mo, paliit na ng paliit, pero yung income mo, palaki ng palaki. Diba? So, yan yung residual income, yan ang promise ng I Am Worldwide. Sabi nga, in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Grabe. Gusto mo ba ng ganon? Parang si Mentor May, sila Mentor Peach, nagpapatravel na lang. Di ba? Kung nagpapatravel na lang sa mga distributors, ang sarap. Darating din tayo sa ganong lifestyle. Ang malupit nga dati ang kumpanya, yung nagpapatravel. Pero ngayon, mga top mentors na natin yung nagpapatravel. Sino dito, navivision niya sa sarili niya, one day, siya rin magpapatravel sa team niya. Lahat tayo. Yan ang goal natin, di ba? O ito, malapit na tayo matapos sa the power of leverage. When you talk about power of leverage, kung bibigyan ko kayo ng 2 options, kailangan mo isipin to ha. First, bibigyan kita ng 250,000 for 30 days of work. Second, 0.01 centavo ka lang kada araw. Pero nagdodoble siya each consecutive day until it reach 30th. Anong pipiliin mo? May nag-choose ng first. Meron naman second. Okay? Actually, napaka-enticing na piliin mo kaagad yung first. Tama? Pero, ito yung malupit kapag pinili mo yung second. Diyan papasok yung leverage. Okay? Ibig sabihin, sa simula, maliit lang yan, pero since tinatrabaho mo, nagdodoble yan kada araw, hindi mo alam, lumalaki na ng lumalaki. Na alam mo ba, in 30 days, ito yung pwedeng maging total 10 million. Okay, nag-start lang sa 0.01. Anong point dyan? Yan yung tinatawag na principle of multiplier. Sabi nga ni John Rockefeller, which is a billionaire, sabi niya, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. For example, ito yung rate natin kada oras. And ito yung oras na pwede mong trabahuhin. Okay? And ito yung pwede mong kitain sa mga oras na ibinibigay mo. For example, kung 8 hours ka nagtrabaho, rate per hour 50 pesos, you will earn 400 pesos. If 12 hours, you will earn 600 pesos. Pero, hanggang ilang oras lang ba ang meron tayo? Hanggang 24. Kaya mo ba yun buong 24 hours ka magtrabaho, walang pahinga? Naku, baka tumagos ka na, di ba? Sabi, di ba? Baka magulat ka na, tumagos ka na dyan, no? Hay mga mensas, tumagos ka na. So, mahirap yun, ha?
Okay? Again, napaka-bless natin kasi imagine, ito pala ang sikreto ng mga negosyante. Kaya nila na magtrabaho or kaya nila na mag-put in ng 10,000 hours with minimum effort. Paano nangyari yun? Yun yung meron tayong system dito sa I Am Worldwide. For example, merong businessman na may 30,000 employees. Yung employees niya ay kaya mag-work ng 8 hours a day. Ibig sabihin, meron na siyang ilang oras. Nag-multiply to 240,000 hours per day. And kung ang 240,000 hours, kung kada oras ay pwede siyang mag-earn ng 10 pesos, in total, pwede siyang kumita ng 2.4 million per day. Hindi pala enough yung sipag lang. Kailangan marunong ka mag-leverage. Oo nga naman, pwede ka namang mag-product selling sa I Am Worldwide lang. Pero bakit mas maganda yung leverage? Ibig sabihin, nagbibuild ka ng network mo. Kapag naintindihan mo to, na-utilize mo to, darating yung time, pwede tayo maging katulad ni Mentor May. No? For example, para ka may franchise, 100 branches, yung meron ka. For example, meron kang 5% na royalty fee. Sa franchise, ibig sabihin automatically may 5% ka nakukuha sa kada franchise. Kung ang isang franchise ay kumikita ng 1 million per month, times 5%, meron kang 50,000 na kita. Dito, kung 100 branches ang meron ka at kumikita ka ng 50,000 na royalty fee kada branch, pwede kang kumita ng 5 million per month. Sa I Am Worldwide, para nga rin tayo may royalty fee. Familiar ba kayo sa check match commission? Party ng compensation plan natin. For example, meron kang mga direct na kumikita ng sales match nila. Alam mo ba na may 10% ka or depende sa account mo, may percentage ka na makukuha sa kanila? Hindi yun kukunin sa income nila ha, ibibigay yun na bonus ng company. Napaka-bless natin kasi dito na-utilize natin yung power of leverage. Okay? Kaya duplication is really the name of the game. Kaya dito kailangan maintindihan mo, kailangan mag-build ka ng grupo. Sino dito? Goal niya, this 2024, makapag-build ng malaking grupo. Yan ang i-goal mo. Kaya very important, uma-attend ka ng training, nagme-mentor ka, kailangan na ipapasa mo to sa team mo, kasi without proper understanding, baka hindi rin nila hatawin yung business. Ito, malapit na tayo matapos. Saves time and energy. Okay? Bakit maganda yung I Am Worldwide? It saves time and energy. Okay, for example, sabi nga dito, no, 15,000 per month times 12 months is equal to 180,000. Okay, times 40 years, pwede kang kumita ng 7.2 million. Given na nakakaipon ka ng 15,000 a month, katulad ng example natin kanina. Pero yung 7.2 million na yan, in 40 years, sa I Am Worldwide, pwede lang maging 3 years, tama ba? Ang malupit pa dito, exponential ang growth. Okay, pwedeng, for example, this year, kumita ka ng 1 million. Okay? Sa account mo, sa online account mo. Pero next year, pwede maging 5 million na yan or 10 million, tama? You'll never know. Ang importante lang dito, pag nasimulan mo na, ituloy-tuloy mo siyang gawin. Hatawin mo ng todo-todo kasi dito makakasave ka ng time and money. Sa simula, magsasakripisyo ka talaga. Sa simula talaga, wala kang time. 'Di ba? Minsan nga ang masakit, 'di ba? Even sa family, wala kang time. May mga gatherings na importante, hindi mo mapuntahan. Tama? Yung mga friends mo na madalas mong kasama before, hindi mo na sila nakakasama. Bakit? Kasi priority mo yung business. Pero dahil sa mga sacrifices na yon, dun ka ngayon makakapag-produce ng maraming time. Okay? Darating yung time, you have all the time in the world. Ang malupit pa, may pera ka na. Kasi pwede naman din talaga na, okay, sige, family gathering muna, pero minsan ang hirap din, no? Kasi wala kang cash. O sige, travel muna kayo ng family, pero wala kang means. Okay? Pero sa I Am Worldwide, pag nag-build ka, sa sakripisyo ka sa simula, pero lahat ng sacrifices na yan ay magiging reward din later on. Okay? So dito, you are going to save time and money. Sa simula, ano pa talaga, no? Very challenging talaga. Pero sabi nga, what you sow, you will reap. Aanihin mo din yan later on. Okay? So dito, time saved. Sa example na to, ilang years yung na-save niya? 37 years. O, diba? Marami pa siyang pwedeng gawin dyan. And ang maganda pa sa I Am Worldwide, copy business tayo. Pakisabi nga, copy business.
Sa school, pag ikaw ay nangopya, papagalitan ka ng teacher. Pero sa I Am Worldwide, pag ikaw ay magaling kumopya, aasenso ka. Okay? Kasi yun yung business natin, copy-copy business lang. Ibig sabihin kung ano yung ginagawa ng mentor mo, kukopyahin mo lang. Kopyahin mo yung work ethic ng mentor mo. Pwede kasing nakikita mo na sa ngayon sa mga mentors mo, yung lifestyle nila eh. Nakikita mo yung mentors mo, nagta-travel, nagsha-shopping, wag mo na yun yung kopyahin mo. Kasi baka mamaya yun na kaagad yung kinokopya mo. Ang kukopyahin mo yung work ethic ng mentor mo, lalo na nung time na nagsimula siya. Nakikita mo yung mentor mo, non-stop talk, yun ang kopyahin mo. Nakita mo yung mentor mo, umaattend ng training, yun ang kopyahin mo. Be humble. Okay, be humble enough na matuto from your mentors. Okay, gustong-gusto ng mga mentors niyo yun. The more na kinokopya mo, the more na fina-follow mo sila. Kasi ang gusto ng mga mentors mo ay umasenso ka. Again, copy the process, not just the results, and be careful who you copy. Maganda kung sino yung gusto mo na maging ikaw later on, yun ang kukopyahin mo. Okay, yan ang difference ng network marketing sa traditional. Sa traditional business, kunyari, sino dito nasubukan na mag-traditional business? Meron ba? Wow, may mga na-experience na. Pag nagtayo ka ng traditional, gusto mo bang i-share yung mga secrets na mga recipes mo? Or for example, na mga produkto mo? Pag may nagtanong sa'yo? Di ba hindi basta-basta? Bakit? Kasi pinaghirapan mo yung itayo, tas kukopyahin niya lang. Di ba? Kumaga ang hirap. Pero dito sa I Am Worldwide, dito, the more that you share to your team, yung mga tips and strategies kung paano ka naging successful, the more nalalaki yung organization mo. Okay? Even nga sa mga crosslines mo, i-share yan eh. Diba? Kasi we believe, the more na nag-share ka, the more na ibabalik ni Lord yung blessing sa atin. So yun ang difference ng I Am Worldwide sa ibang traditional business. Kaya napaka-bless natin. Diba? Kasi copy business lang tayo. Ito best example na ang galing mangopya. Kilala niyo si Gokong Wei? Alam mo ba yung SM? Kinopya niya lang, kaya naipanganak ang Robinsons Mall. 7-Eleven, nagkaroon ng mini-stop. Philippine Airlines, nagkaroon ng Cebu Pacific. So, ang galing. Diba? So, kumbaga, walang masamang mangopya. Okay? So, dito, equal opportunity. Ito pa yung maganda. Kasi, dito, walang kahit anong age limit, walang requirements, walang discrimination. Regardless kung anong background mo, all walks of life, pwede mong gawin si I Am Worldwide. Marami dito OFW, marami employed, business owners, 'di ba? Tambay. Regardless of the background, we are so blessed kasi dito sa I Am Worldwide, pwede mo siyang gawin and pwede kang maging successful. Yun yung sobrang na-appreciate ko dito sa company natin. No discrimination. 'Di ba? Kumbaga, lahat tayo humble lang. Tinatrabaho yung business. Lahat tayo, iisa lang yung hangarin natin to be an agent of hope. Maraming matulungan through our products or opportunity. So dito, walang pinipiling background, equal opportunity for everyone. Mas na-appreciate nyo ba yung ating business? Are you being blessed na part ka ng I Am Worldwide? Ang blessed natin, no? Kasi ito, examples na mga successful dito sa business natin na iba't ibang background. Alam nyo ba, si Mentor Ismael, isa siyang truck driver, pero nasubukan niyang kumita dito ng 295,000 in 3 months. Naging Sapphire pa siya and Car Achiever, I believe. Diba? Ito, meron din tayong student, si Mentor Carmela. Imagine, kumita ng 371,000 in 4 months. Ang lupit. Iba't ibang background. Kaya kapag may mga nakikilala kayo, huwag niyong limitahan sila. Kasi minsan tayo na yung nagli-limit, no? Ay, baka hindi niya naman gusto. Ay, baka hindi niya tong gawin. Pero tingnan ninyo, marami iba't ibang background na gagawa yung business. Meron nga dito, PWD Ang lupit. Okay? Kumita ng 470,000 sa example na to. I believe mas malaki pa si Mentor John Paul Tino. Pag nakikita nyo siya dito sa office, maganda magpa-share kayo kasi napaka-inspiring din ang kanyang story. Meron pa dito, registered nurse sa Kuwait, part-time. Ang laki na ng kinikita, isa sa mga Diamond Elite Executives ng company, pero nagagawa din yung business. Kasi pwede, may magsabi sa inyo, busy ako dito sa abroad, hindi ko na kayang gawin yan. Pwede nyo ipakita itong example na to sa kanila. What else? Meron din tayo dito, architect from Dubai, si Mentor Paquito. O diba, ganyan yung sample income niya. Pero imagine, Emerald Elite Executive na ng company.
Okay, iba't ibang background, iba't ibang parts ng mundo. Meron from Singapore, sales agent, si Mentor Sam Palomo, Mentor Rachel and Sam Palomo. Former OFWs, pero ngayon full-time nang ginagawa si I Am Worldwide. Ang dami nang nabago ang buhay. Ayan, sorry. Nag-ulit-ulit. Kumbaga na-appreciate niyo yung mga mentors. Kaya maganda kapag may mga nakikita kayo na mga mentors dito sa office, interviewin ninyo, magpa-share kayo, mamiso kayo, kasi sobrang may inspire kayo sa mga stories nila. Ito, example din, si Mentor Prim, o di ba? Si Mentor Prim, I believe emerald na si Mentor Prim, di ba? Former dentist, okay? Pero ngayon, grabe, full-time na sa I Am Worldwide. Hinahataw ang I Am Worldwide. Meron na ring Mini Cooper si Mentor Prim. Ito si Mentor Mitch, o di ba? Former freelance model, pero ngayon Lamborghini owner na, Diamond Elite Executive ng company. Kumbaga, iba't ibang background. Okay? So, yun yung maganda sa I Am Worldwide kasi regardless of the background, pwedeng-pwede natin siyang gawin. And dito, kapag trinabaho mo si I Am Worldwide, di ba, you are going to have time freedom, okay? And even financial freedom. Okay? Yun yung masarap. Yung hindi lang time freedom yung meron ka, even financial freedom. Okay? Ibig sabihin, darating yung time, anywhere, anytime, makakalabas kayo ng pamilya mo. Yung pagkakain kayo sa restaurant, hindi ka na nakatingin sa right, sa left ka na. Sino nasubukan nun? Kung pumasok sa restaurant. Diba? Pagkakita mo sa left, ay, ang sarap nito. Pero pagkatingin mo sa right, ay, busog pala ako. Di ba? Ganun, no? Kaya, kailangan ang rule kailangan nakatingin ka muna sa right. Yun yung mga masasarap sa'yo, yung sa mga afford, tama? Pero darating din ang time, mga mentors. Katulad ng mga top mentors natin, di ba? Kung gusto nyong lumabas, gusto nyong mag-travel, anong gusto ng family mo, kayang-kaya mong bilhin at kayang-kaya mong gawin. Yun yung promise ng I Am Worldwide. Okay? And ang malupit dito, pwede kang makabuild ng passive income katulad nito. Sino gusto ganitong income? 2.1 million in 1 month. Grabe to. 'Di ba? Ang malupit dito mga men, tingnan ninyo yung direct referral. Zero karamihan. Yung first week lang, may 4,000 direct referral. Pero imagine, darating yung time, since nakapag-build ka na ng grupo, kaya mong kumita ng ganitong level ng income. 'Di ba? Kasi dito, lahat tayo may equal chance. Lahat tayo, same lang yung mga packages na sinalihan natin. 'Di ba? Kasi regardless of the package naman na sinimulan mo, may chance ka rin naman mag-upgrade Tama? Maraming mentors dito, hindi naman nagsimula ng jade Maraming mentors dito, nag-start lang din ng copper, ng silver. Nakapag-upgrade na lang din sila. Lahat tayo, equal chance, equal opportunity. Lahat ba tayo may mata? May ilong, may kamay? 'Di ba? May bibig na nakakapagsalita. Lahat tayo same lang din. 'Di ba? Kumbaga, dito, tatrabahuhin lang natin. Nagkakaiba lang siya sa actions. Pero again, very important na naintindihan mo ano ba yung negosyo natin para mahataw mo talaga siya ng todo-todo. Okay? Kasi dito, kapag hahatawin mo siya ng todo-todo, ito yung promise ng business natin. Kasi sabi nga dito, we're not just born to pay bills and die. The idea is not to live forever, but to create something that will. Okay? And at the end of the day, the reason why we're working for this, ito na yung end natin. We are an agent of hope. Anong ibig sabihin ng hope? Okay? Not just health, opportunity, prosperity for everyone, but our very purpose, which is to help other people earn. Okay? The very reason kung bakit tayo nilagay ni Lord sa I Am Worldwide is our purpose. To be a blessing sa maraming tao. Hindi ka ba kinikilabutan na out of billions of people in the world, ikaw yung nasa I Am Worldwide? Tama? Ikaw yung may nag-invite sa'yo. Hindi ka ba kinikilabutan sa thought na yun? Pwede namang iba yung ma-invite, pero ikaw yung na-invite, ikaw yung nandito. Tama? Tingin mo kaya ka lang ba nilagay dito para lang maging milyonaryo ka? No. At the end of the day, yung kikitain natin dito, ma-achieve natin dito is just a tool. Okay? Pero ang pinaka-importante dito is yung ma-discover mo yung purpose mo. Sabi nga, 2 important moments sa buhay natin. Number 1 is the day you were born. Number 2 is the day you discover your purpose. Napakasarap na ma-discover mo yung purpose mo kasi kapag naintindihan mo yung purpose mo, dyan mo ma-achieve yung vision na inilaan sa'yo
para sa'yo ni Lord. Naniniwala ka ba na bago ka pa ipanganak, gawa na yung vision? May plano na siya. Alam mo ba, bago ka pa ipanganak, gawa na yung vision. Planado na yung buhay mo. Okay? And napaka-bless natin kasi ang ating company, God-centered. We're not just being taught about material wealth, but we are being taught even by our owners, nila Press, nila GM, nila VP Aika, na let's always remember our purpose. Always to be an agent of hope. So yun lang. I hope marami kayong natutunan for tonight. Thank you, VP Aika, di ba, for this training. We miss you. Ayan, si VP Aika kasi, no, yung nagpasa sa amin ng presentation na to. Kaya sabi niya dito, the measure of one's life is not its duration, but its donation. Ano yung naiambag mo sa mundo? Okay? Kasi doon, mamimeasure kung ano yung babalik sa'yo. Okay? But before we end, sino nai-excite? Ako yung nai-excite. Grabe para sa taong to. Kasi itong mentor na to, napakalupit. And I'm very sure, sobrang may inspire kayo sa kanyang story. Kasi ako, very excited na rin ako na marinig yung kanyang story. Kung paano niya na-achieve itong milestone na to na isi-share niya sa atin ngayong gabi. So before na mag-share ang napakalupit na mentor na to, let's watch this video.